tayong guest. Ito magandang lalaki itong kaibigan natin to. At siya po ang Head of Corporate Affairs and Government Relations dyan po sa PITX. No? Let's welcome Jason Salvador. Jason! Sir Ariel, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Nako, at alam mo, siguro alam ni Bong na ikaw ang guest, kaya sabi niya, pare, ikaw muna natin. Kaya ano. Anyway, Jason, kamusta naman ang paghahanda ninyo sa PITX ngayong Kapaskuhan? Nako, Atty. Ariel, eto, kasagsagan tayo ng Christmas season, kaya naman busy po tayo dito sa PITX. Alam mo naman, Sir Ariel, na yung Pasko, isa yan sa talagang pinaghahandaan ng mga biyahero natin para makauwi sa kanilang mga probinsya. At ganoon din, kuya, no, yung mga taga-probinsya na lumuluwas naman ng Metro Manila para makapamili, makapamasyal at kung ano-ano pa. Kaya naman talagang busy tayo. Para maaga pa lang, binalangkas na natin ito, Sir Ariel, as early as after Undas, no, ni-ready na natin itong terminal, inayos na natin lahat upang siguraduhin na magiging ligtas, maayos at komportable yung paglalakbay ng mga kababayan natin ngayong Kapaskuhan, no. So as always, no, 3 S yung binabantayan natin, Atty. Ariel. Unang-una diyan yung, of course, first and foremost, safety ng mga pasahero natin. When you speak of safety, yung kailangan yung mga pampubliko sasakyan natin tinatawag na roadworthy, 'di ba? Kumpleto sa mga papeles, ayos sa mga parts, no, hanggang sa wiper, gulong, lahat-lahat 'yan ini-inspeksyon natin upang siguro din mayahatid yung mga kababayan natin sa kanilang destinasyon. At kasama sa usaping safety, Sir Ariel, yung safety ng driver. Sila ba'y nasa tamang pag-iisip, pagpapahinga? Wala ba silang influence under the drugs or alcohol, no? Binabantayan din natin yan. Kasama natin dyan, of course, yung mga regulators natin, nandiyan ang DOTR, ang LTO, LTFRB, no, para tulungan tayo sa pagbabantay na yan. Sa ganang mga tsuper, no, nag-drug testing tayo, nag-breathalyzer test tayo upang siguraduhin na in tip-top condition yung mga piloto ng mga bus natin. And pangalawang S, yung security, di ba? Alam mo naman, pag ganitong maraming tao, passenger season, medyo may mga nakakapag-isip ng di maganda, nananamantala. Kaya naman pinaigting natin yung security natin dito sa terminal upang sa ganun, maiwasan yung mga untoward incident. Sa ganang yan, ang katuwang naman natin dito ang PNP, no, napakalaking contingent nila dito, bukod pa sa ating sariling security forces. And of course, nandito rin yung mga ibang uniform personnels like SAIC, di ba? LTO, LTFRB, kasama na rin dyan ang Philippine Coast Guard. And last but not the least, important din, Atty. Ariel, yung supply, no? Last na essence, supply. When you talk about supply, dapat mayroon tayong sapat na pampublikong sasakyan upang sa ganun, hindi naman maghintay ng matagal at walang ma-stranded mga kababayan natin. Kaya naman, nakipag-coordinate kaagad tayo sa DOTR, sa LTFRB to ensure na magkakaroon ng mga special permits, ano? Kasi for sure, ang daming babiyahe. And kino-coordinate na rin natin to sa ating mga friendly neighborhood bus operators upang tiyakin na makakapag-provide sila ng kanilang mga additional units. So yung 3 S na yan, talagang ready na tayo and inaasahan natin na magiging maayos at komportable yung biyahe ng mga kababayan natin. Ay, Jason, nakalimutan mo yung pang-4 na S. Salvador. Salvador. Ayun. Kailangan siya. Actually, ikaw yung yes, dyan, sir, yes, sir. punong abala dyan at nagpapasalamat siyempre yung mga commuter sa magandang performance mo dyan bilang head ng Corporate Affairs at Government Relations ng PITX. Maganda yung maganda yung sinabi mo na dati kasi pagkakapaskuhan, ang akala nila ay I am one of them na Manila papuntang probinsya. Pero ngayon it goes both ways, di ba? Mayroong mga sa probinsya na nagpupuntang Manila para sa mga kamag-anak, pamamasyal. So, paano mo na-handle to, no? Like for instance, yung supply. I know na may mga special permit na in-issue ng LTFRB. So, how do you balance this? well, the key, Atty. Ariel, is coordination, and proper maintenance, no? We have a
tight ship dito, we run a tight ship. Talagang sinusunod natin mabuti yung schedule natin para hindi tayo mabulunan, hindi tayo ma-choke, and at the same time, hindi mabinbin yung mga kababayan natin, no? So, once we have determined the supply, ang ano naman dyan is to, to manage the ingress and the egress para namang walang delay yung mga kababayan natin, So far, so good, ilang taon na rin natin pinapractice ito. And of course, hindi naman siya perfecto, pero as much as we can, nag-improve tayo bawat passenger season. And we're happy to say, Sir Ariel, na as of now, ang average natin dito sa PITX is around 165,000 passengers per day. Wow, no? Ganun kadami. Okay. And inaasahan natin, Sir Ariel, for the Christmas period, in Ang dami between pa to. December 19 up to January 5, hindi bababa sa 3 million passengers ang dadaan dito sa PITX. Kaya naman talagang medyo madami yan. It's a good sign na nanumbalik na yung pagtitiwala ng mga kabayan natin sa land travel. Jason, okay, pagka nandiyan at sasakay na sa mga buses, nandiyan na sa loob ng PITX, I think well-managed yan. Ngayon, ang isang katanungan yung mga papunta dyan, yung mga naka-taxi, naka-TNVS, and also yung mga manggagaling naman dyan, nasasakay ng taxi ng TNVS. The point is, how do we manage yung mga transportation going to PITX and coming from PITX? Good question, Attorney Ariel. Kasi ang PITX, as of now, talaga namang full-blown ITX na siya or Integrated Terminal Exchange. When you say an ITX, kumpleto yan. Hindi lamang po bus, meron po tayong taxi, TNVS, motorcycle taxi, modern jeeps, traditional jeeps, and as of last year, meron na tayong tren, Attorney Ariel, Meron tayong sariling LRT station dito. So, ang daming options ng mga kababayan natin. Para kung gusto nila pumunta dito, napakadali. Kung noon, matatraffic sila ng ilang oras bago sila makarating sa PITX. Ngayon, they can just hop on an LRT, bababa sila, PITX mismo. And then, kung gusto naman nila, marami rin naman tayong mga city buses, di ba? So, kompleto. Meaning, pinag-aralan talaga natin yung network na yan upang sa ganun, maging seamless yung pag-transfer ng mga kababayan natin. Okay, so I think basta nandiyan si Jason Salvador sa PITX, sigurado ang ating mga pasahero ay makakaramdam ng first class service. Maraming salamat sa iyo, Jason, at Merry Christmas. Salamat din po, mabuhay po tayo at mag-ingat po tayong lahat.